Magandang araw po, Sir Jess. Itago niyo po ako sa pangalang si Carding. Hindi ko po tunay na pangalan dahil sa ang kwentong ito ng aking buhay ay masyadong misteryoso. At yun po ang dahilan kung bakit naisip kong ipadala sa inyo ang aking kasaysayang ito. Dahil po sa ang inyo pong channel ay naglalaman po ng mga usaping pangkababalaghan. Sir Jess, panganay po ako. Sa aming 5 magkakapatid, 3 kaming mga lalaki at 2 mga babae. At kami nooy naninirahan sa isang liblib o isang tagong baryo na nasasakupan ng probinsya ng Romblon. Hindi ko na lamang po babanggitin sa kwento kong ito ang pinakang eksaktong lugar dahil magpasa hanggang sa ngayon ay naririnig ko pa't nababalitaan ko na pinag-uusapan ng mga taga sa amin ang tungkol sa aking naging karanasan, lalo na nga sa harapan ng inuman. Nasa edad pa lamang ako noong 21. Sa pagkakatanda ko po, Sir Jess, ay ako ang palaging katukatuwang ni Tay Milandro sa lahat ng mga gawain sa bundok at maging sa pagpapalaot. Pagka-graduate ko noon ng elementary, ay hindi na po ako nagpatuloy pa sa pag-aaral dahil ang gusto ko ay ang magtrabaho na lang sa bundok upang kahit papaano'y makatulong sa aming mga magulang upang hindi sila masyadong mahirapan sa pagtataguyod ng aming pamilya. Anak Carding, bakit po itay? Talaga bang wala ka ng planong magpatuloy anak sa pag-aaral? Sayang kasi anak, tumatakbo ang mga oras, araw at panahon. Sayang kung hindi mo makakamit ang iyong pangarap na maging isang doktor. Hindi ba't yun ang matagal mo nang pinapangarap anak? Mga kamundo, pasensya na po kung medyo maingay. Kasi po umaga ngayon nang tayo'y mag-record. Balik po tayo sa ating kwento. Ang sabi sa akin noon ni Tay Milandro, noong magkataong magkasama kaming 2 magpapagulong ng mga niyog patungo sa ibabang parte kung saan ay naroon ang aming lukaran. Matagal ako noon, Sir Jess, bago nakasagot kay Tay. Inisip ko munang mabuti kung ano ang isasagot ko sa kanya. Kuwan po itay, ang totoo po'y gustong-gusto ko pong magpatuloy sa pag-aaral. Pero sa nakikita ko pong kalagayan ng ating pamumuhay, nagpasya na po akong isang tabi na muna po ang aking mga pangarap. Ayokong nakikita kayong masyadong nahihirapan, itay. Kayo pong 2 ni Inay Pasing. Itay, tutulungan ko po kayo ni Inay na maitaguyod ang ating pamilya. At gusto ko pong ang aking mga nakababatang kapatid, sila na munang makapagtapos. Makita ko lamang po sila, itay, na sila po'y edukado na at maganda na ang buhay, ay masaya na rin po ako doon, tay. Pero anak, obligasyon namin bilang iyong mga magulang na kayong lahat ay papagtapusin sa pag-aaral. Sa abot ng aming makakaya, ay gagawin naming lahat para lamang maibigay sa inyo ang magandang kinabukasan. Anak, nauunawaan kita. Alam ko kung ano ang gusto mong mangyari. Oo, gusto mong makatulong sa amin na iyong mga magulang, pero papaano ka? Ayaw namin ng iyong ina na dumating ang panahong matulad ka lang sa amin na tanging ang magsaka at magpalaot lang ang ikinabubuhay. Papaano ang iyong magiging pamilya, anak Carding? Dagdag pang sabi sa akin ni Itay. At alam kong ginagawa niyang lahat para ako'y kanyang makumbinsi. Nauunawaan ko siya. Higit sa lahat, alam ko ang nararamdaman niya. Masakit sa kanyang damdaming makita akong imbis na ako'y nasa eskwelahan na katulad ng aking mga kapatid, ay naroon ako sa bundok na kanyang kasakasama at katukatulong niya. Kung kaya't kahit papaano'y mabawas-bawasan ang alalahaning kanyang nararamdaman para sa akin. Sa aking magiging kinabukasan, ay naisip kong sabihin sa kanyang, hayaan niyo po, itay, kapag ka po nakapagtapos na po sa pag-aaral ang 4 kong mga nakababatang kapatid, ako naman po ang magpapatuloy sa pag-aaral para po sa aking pangarap na maging isa pong doktor. Anak, may edad ka na noon. Alalahanin mo, ikaw ang panganay sa inyong 5 magkakapatid. Ilang taong gulang ka na kung magha-high school ka. Itay, hindi ho pa wala namang bata o matanda sa pag-aaral. Ang iba nga po'y uugod-ugod na nang makagraduate sila sa kolehiyo o sa high school. Medyo napaisip at natawa sa aking mga sinabi si Itay
Hay, kung sa bagay tama ka riyan anak. Hay, salamat sa ating Panginoon at biniyayaan niya kami ng panganay na anak na katulad mo, Karding. Mabait, masipag at maunawain. Totoo pong lahat, Sir Jess, ang mga sinabing yun sa akin ni Itay Melandro. Dahil walang ibang nilalaman ng puso't isip ko noon, kundi ang makatulong sa aming pamilya. Dahil sa ang ibang mga kabinataang kaedaran ko noon sa aming baryo, ay natutunat naging abala ang mga ito sa mga pag-aalaga ng mga manok panabong at natuto ring uminom ng inuming nakalalasing. Yun ang kanilang naging libangan, salip na tumulong sa kanilang mga magulang. Nagpatuloy na kami noon ni Itay Melandro sa aming ginagawa sa bundok. Naipon naming lahat sa aming lukaran ang mga bunga ng niyog na siya naming gagawing kopra upang maibinta't magamit ng aming pamilya hanggang sa sumapit na nga ang mga alas 4:30 ng araw na yun at nataong araw ng Biyernes ng hapon nang magpasya na itong si Itay Melandro na kami ay umuwi na muna't bukas na lamang ipagpatuloy ang mga gawain sa aming lukaran. Nagkanya-kanya kaming dalawa na nagdala ng aming mga dadalhin. Nakakailang hakbang pa lamang kami noon nang makarinig kami ng mga yabag ng kabayo na para bang ito'y tumatakbo at iyon ay sinundan kaagad ng kanyang paghuni. Pareho kaming dalawang nagtaka noon ni Itay kung nasaang parte ng bundok na aming kinaroroonan nagmumula ang tumatakbong kabayong yon. Nagpalingaling nga kami noon ni Itay sa paligid hanggang sa biglang, "Ama, anak, nakikita mo ba ang nakikita ko?" Tanong sa akin ni Itay. "Opo, Itay. Isang puting kabayo. At ito'y nakahinto na wari po'y nakaabang at naghihintay lamang sa atin na tayo'y lumapit sa kanya. Halika anak, maglakad tayo papalapit sa kanya." "Sige po, Itay. Tayo na po." Hindi gumagalaw ang puting kabayo habang kami ni Itay ay papalapit na sa kanya at nang kami ay nasa kanyang harapan ay, kaninong kabayo kaya ito? Maraming may mga kabayong alaga ang ating mga kabaryo pero isang puting-puti at lalaking kabayo ay wala akong matandaang pag-aari ng isa man sa ating mga kabaryo anak. Ang dagdag pang sambit ni Itay, dahil ng kanya itong sinuri ay totoong isa nga itong lalaking puting kabayo. Kalmado lamang ito, hindi agresibo, na para bang ito'y hindi natatakot sa amin. Ganoon rin kami ni Itay Melandro sa kanya. Hindi kami nakakaramdam ng takot sa kanya. "Itay, ano po bang balak mo patungkol po rito sa ating nakitang kabayo?" Tanong ko kay Itay noon. Kuwan anak, bumalik ka sa ating lukaran. Sa loob ng ating lukaran, kunin mo roon anak ang lupid. Tatalian natin itong puting kabayo. Tatalian natin itong puting kabayo at dadalhin sa ating baryo. At pagka ito'y pag-aari ng ating kabaryo't nawawala, pagkarating sa ating baryo'y pupunta kaagad ako kina Kapitan. Ipagbibigay alam ko kaagad sa kanyang patungkol sa nakita nating puting kabayong ito. Susundin ko na sana si Itay, ngunit pareho kaming dalawang nagulat at nagtaka sa aming narinig at nakita sa aming likuran sa may parteng gilid ng daan sa mismong kakahuyan. Dahil walang sino man sa inyong mga kabaryo o mga taga-kabilang baryo ang nagmamay-ari ng lalaking puting kabayo na yan, Melandro. Boses ng isang matandang lalaking nakita naming bigla na lamang na lumitaw sa aming likuran. At ang matandang lalaking yon ay kilalang-kilala namin ni Itay. At siya ay walang iba, kundi si... Diyos ko po, Tatang Irmenyo. Kayo po, ang matandang albularyo sa kabilang baryo at naninirahan sa bundok katabi ng malaking punong akasya. Hintakutan at gulat na pagkakasambit ni Itay Melandro kung saan ay katulad ni Itay ay parehong-pareho ang aming nooy nararamdamang gulat at pagkamangha sa biglaang paglitaw nito sa aming paningin. Si Tatang Herminio, mga kamundo, ang mahusay na albularyo sa kabilang baryo. Marami na itong pinagaling na iba't ibang uri ng mga sakit, hinulam, binarang, pinaswang man, at kung ano-ano pang mga karamdamang likha ng mga nilalang na kampo ng dilim. At maraming nagsasabing ito raw ay may alagang engkanto,
Ngunit walang sino man ang makakapagpatunay noon kung yun ba'y may katotohanan o wala. At ang kanyang panlabas na anyo, kung ilalarawan ko po sa inyo, ay wala itong ipinagkaiba sa anyo ng isang ermitanyo. Oo, Melandro. Ako nga. Tatang Irmenyo, teka lamang po. Papaano niyo po nasabing ang puting kabayong ito ay hindi pag-aari ng sino man sa aming kabaryo at maging ng mga taga-kabilang baryo? O sa madaling salita ay walang nagmamay-ari nito? Tanong ni Itay Melandro sa matandang albularyo habang ito'y naglalakad na nang marahan papalapit sa aming kinaroroonan, sa aming dalawa ni Itay Melandro at sa puting kabayo. At nang siya'y nasa aming harapan ay nag-uwi ka itong muli ng mga salitang mas lalo pang ang nagpagulo sa aming dalawa ng aking ama. At nang siya'y nasa aming harapan ay nag-uwi ka itong muli ng mga salitang mas lalo pang ang nagpagulo sa aming dalawa ng aking ama. Dahil, totoo ang mga narinig niyong sinabi ko. Walang sino man ang nagmamay-ari ng puting kabayong ito. Ikong wala pong nagmamay-ari ng puting kabayong ito. Tatang Erminyo, kanino po ito? Sino po ang nagmamay-ari nito? Ako, iho. Kayo po, Tatang Erminyo. Hindi po ba kayo nagbibiro? Papaanong kayo po ang pagkakaalam po namin ay wala kayong alagang kabayo. Ang inyo pong inaalagaan sa inyo pong kubo sa bundok na aming nakikita ay ang inyo pong kaisa-isahang puting aso. Pero kabayong puti po ay wala. Wala, hindi ho ba? Ang tanong muli ni Itay, samantalang ako noon ay tahimik lamang na nagtatakang nakikinig sa kanilang mga palitan ng mga pag-uusap. Ayoko kasing makisali sa usapan ng mga matatanda dahil sa yun po ang mahigpit na tagubilin sa aming magkakapatid nila Itay at maging ni Inay. Melandro, naniniwala ka ba sa mga kababalaghan o misteryo ng mundong ating ginagalawan? Misteryo po o kababalaghan po? Tatang Erminyo, oo po. Pero ano po bang kaugnayan ng misteryo sa puting kabayong ito? Pabalik tanong pang muli ni Itay sa matanda. Malaki iyo. Dahil ang totoo matagal na sa aking pangangalaga ang puting kabayong yan. Magmula nang pinasok ko ang buhay pagiging manggagamot o albularyo at hindi ko magagampanan ang papel ko. Sa mundong ito, hindi ko magagawang gamutin o pagalingin anumang uri ng mga sakit na likha ng mga alagad ng dilim kung wala itong aking alagang kaibigang puting kabayo na isang engkanto. Ano po, Tatang Ermenyo? Aaminin ko po sa inyo, Sir Jess, ng mga panahong yon at ng mga pagkakataong yon ay ramdam ko sa aking sarili at maging kay Itay na para bang nangalisag o nagsipagtayuan ng aming mga balahibo sa aming mga katawan nang marinig namin yon kay Tatang Ermenyo na ang puting kabayong yon na nasa aming mismong tabi ay hindi raw ito isang ordinaryong kabayo lamang, kundi ito ay isang engkanto. Ang totoo ay hindi yun bagong bagay, kaalaman, paniniwala o mga kaganapang ganoon sa amin. Dahil nga ng mga panahong yon halos ang buong bayan o maging baryo sa aming probinsya noon ay naniniwala sa mga kababalaghan, bertod, agimat o mutya, lalong-lalo na nga sa mga nilalang na kung tawagin ay mga engkanto. Bagamat hindi yun bago sa aming pandinig, ngunit nagtaka kami ni Itay sa kung papaanong magiging isang engkanto ang puting kabayong yon at bakit ito nagpakita sa aming dalawa. Tatang Ermenyo, kung totoo pong isang engkantong nagbabalad kayo lamang ito pong lalaking puting kabayong ito at inyo pong inaangking naging alaga nyo po, ay bakit po ito nagpakita sa amin? Ano po bang rason o dahilan? Ang nagtatakang tanong ni Itay. Alam mo, Iho Melandro, sa inyong mag-ama ko lamang sasabihin ang lihim kong ito. Ang mga buhok ng kabayong ito, sa oras na siya'y iyong paliguan at suklayin ang kanyang mga buhok, at ang maiiwang buhok sa suklay, ang isang bagay na matatawag na bertod ng kabayo. Ano po, bertod ng kabayo?
Oo, iyo, Milandro. At ang mga buhok nitong alaga kong puting kabayo na nakukuha kong naiiwan sa suklay, ang ginagamit ko sa panggagamot bilang albularyo ng probinsyang ito. Aminin man natin o hindi, alam nating maraming mga tao ang nag-aasam na magkaroon ng bertud na siyang pinaniniwalaang pampaswerte sa lahat ng mga bagay sa negosyo. At kahit saan paman, at maswerte kayong mag-ama dahil tulad ko noon at tulad nyo ngayon, hindi ko rin inaasahang sa dinami-rami ng mga taong nag-aasam na magkaroon ng mutya. Higit sa lahat ay alagang kaibigang engkanto ay ako ang pinalat na magkaroon ng bertud ng hindi pangkaraniwang kabayo, kundi isang engkantadong puting kabayo. Milandro, makinig kayo. Magmula sa araw na ito, ay sa inyong mag-ama ko na ipinagkakatiwala ang pangangalaga o pag-iingat sa puting kabayong ito. Kayo nang mag-ama ang magiging bagong mga kaibigan nitong kaibigan kong engkantong kabayo. Marami kayong pwedeng panggagamitan ng kanyang mga puting buhok at ito'y magiging mabisang-mabisa lalo na kung ito'y gagamitin nyo sa katuwiran o sa madaling salita'y sa mabuti. Dahil ang aking alagat kaibigang puting engkantong kabayong ito ay kabilang sa mga mabubuting engkantong nilikha ng ating dakilang manlalalang, kaya't hindi marapat na ating gamitin sa masama ang bisa ng kanyang bertud. Ang dinig naming seryosong at mahabang paliwanag sa amin ni Tatang Merminyo, ang totoo'y gulong-gulo ang aming isip noon ni Itay. Dahil alam ko pong totoo ang lahat ng mga sinasabi niyo, Tatang Erminyo, patungkol po sa aming bagong kaibigang puting kabayong ito, pero meron lamang pong magiging problema. Hindi po kaya magiging questionable po ito sa aming mga kabaryo o sa aming mga kakilalang mga kabaryo na ang alam po nila'y wala kaming alagang kalabaw, lalo na po isang kabayong puti na katulad nito. Ano po ang aming isasagot sa kanila sa oras na po na itanong nila sa amin sa kung saan galing itong puting kabayong ito at kung papaano kami nagkaroon nito? Tanong ni Itay Milandro sa matandang albularyo. Milandro, magandang katanungan yan. Dahil ang totoo yan din ang tanong ko noon sa ermitanyong nagbigay sa akin ng engkantong kabayong yan. At heto ang may sasagot ko sa iyo. Ano po? Ano pong ibig nyo? Ang ibig nyo po bang sabihin ay Ang ibig niyo po bang sabihin ay ang kabayong ito po ay bigay sa inyo ng isang ermitanyo? Oo, iyo. Yan ang totoo. Masyado na akong matanda para magsinungaling pa sa inyo. Hindi niyo dadalhin sa inyong baryo ang kaibigan niyo at alagang puting kabayong engkantong ito. Mananatili siya rito sa inyong bundok. Dito niyo siya aalagaan, pagkakainin, paliliguan, at walang sino man ang makakakita sa kanya maliban sa inyong dalawa. At kung sakaling may problema o mga alalahanin, mga pagsubok na dumating sa inyong buhay, suklayin nyo lamang ang buhok ng kaibigan nyong engkantong puting kabayong ito. At ang maiiwang mga buhok niya'y ipunin nyo at gamitin saan nyo man gusto. Pananatilihin nyo lamang ang lihim ng puting kabayong ito. Huwag nyo itong ipagsasasabi kanino man. Higit sa lahat ay huwag nyo siyang dadalhin sa inyong baryo. Anumang unos o anumang problema ang mangyari, yan ang palagi niyong pagkakatandaan. Pero Tatang Erminyo, nawala siya. Nasaan na siya? Paano bigla-bigla na lamang siyang nawala sa ating harapan, anak? Hindi ko po alam, Itay. Dahil katulad niyo po, nagtaka rin po ako sa kung paano bigla na lamang naglahong parang bula sa ating harapan si Lolo o si Tatang Erminyo. Oh, Diyos ko! Anong klaseng kababalagan ba ito, anak? Itay, makinig kang mabuti. Sundin nating lahat ang mga sinabi ni Tatang Erminyo. Mananatili dito sa ating lukaran, dito sa ating bundok, itong ating bagong kaibigan at alagang puting kabayo. Higit sa lahat, anak, ipangako mo sa akin walang ibang tao ang makakaalam nito. Opo, Itay, makakaasa ka pong tayong dalawa lamang po ang makakaalam nito patungkol sa kanya. Salamat, anak. Sige na, kunin mo na ang lubid sa loob ng ating lukaran
At alas 5:30 na pala ng hapon. Malapit ng dumilim. Kinakailangan na nating maitali o maiula ang ating kabayong ito sa madamong parte ng bundok na ito. At bukas ng umaga, mapainom natin siya ng tubig sa ilog. Sige po, Itay. Inayos namin ang pinagtalian namin sa aming alagang puting kabayo. Tiniyak naming maganda ang lugar o pwestong kanyang kinaroroonan. Bago kami ni Itay, nagpasyang iwan ito sa bundok na nasasaklaw ng aming lupain at nagpasya na kaming dalawa ni Itay na kaming dalaway uuwi na sa aming baryo. Inilihim namin ni Itay sa aking mga kapatid kay Inay ang tungkol sa misteryosong aming naranasan sa bundok ng mismong araw na yon. Kasalanan man yon na maglihim sa aming pamilya pero dala ng pagkakataon ayon ang kinakailangan. Kinaumagahan po, Sir Diaz, ay isang balita ang aming nabalitaan sa isa sa aming kabaryong magsasabong na si Mang Florido nang ito'y napadaan sa labas ng aming tahanan dahil Magandang umaga, paring Melandro at Maring Pasing. Oo, magandang umaga rin, paring Florido. Saan ka pa galing at parang ikaw ay balisang-balisa? Halika't pumasok ka na muna rito sa aming balkonahe para makapagkape. Ang dinig ko noong tanong ni Itay at sabi niya sa kanyang kumparing si Mang Florido. Pumasok ito sa loob ng aming balkonahe at agarang ipinagtimpla ni Inay Pasing ng mainit na kape. Paring Melandro, usap-usapan na ngayon ng ating mga kabaryo ang tungkol sa tanyag na manggagamot o albularyong si Tatang Erminyo. Anong ibig mong sabihin? Ano si Tatang Erminyo? Bakit ba, paring Florido? Ano ang tungkol sa kanya? Tensyonadong sagot ni Itay sa kanya. Juan, pare, kahapong mga alas 4:30, ayon sa mga taga-kabilang baryo, nakita raw nilang wala ng buhay sa kubo mismo ni Tatang Erminyo. Si Tatang Erminyo na wala ng pulso. Wala na itong pulso o wala ng buhay. Patay na, pare. Si Tatang Erminyo. Ano? Imposible ito. Imposibleng patay na si Tatang Erminyo. Dahil kahapon lamang, saksi kaming dalawa ng aking anak na si Carding. Na buhay pa ang matandang albularyong yon. At nakausap pa namin sa bundok. Pero ano itong balitang sinabi ni paring Florido? Imposible ring siya'y gumagawa lamang ng kwento. Ang nooy sabi ni Tay Melandro sa kanyang sarili. Maaga pa ang mga sandaling yon. Ngunit pinagpapawisan na ang noo ni Itay, hindi dahil sa mainit na kaping kanyang iniinom, kundi ang patungkol sa misteryo o hiwagang papaanong nangyaring patay na ang matandang albularyong si Tatang Erminyo. Lalo pat, sumaktong ayon kay Mang Florido, mag-aalas 4 ng hapon na nang idiniklarang patay na ang matanda. Kung kaya't, hindi kaya. Imposible itong nasa isip ko. Pero maaari kayang si Tatang Erminyo na nakausap at nakita ko kahapon sa aming bundok ay isa na lamang itong multo o isang kaluluwa. Kinakailangan ko itong tiyakin sa pamamagitan ni paring Florido. Ang mga katanungang gumugulo noon sa isipan ni Itay Melandro. Pare, nalulungkot ako sa masamang balitang yan. Para sa isang magaling at kilalang albularyong si Tatang Erminyo. Kaya't mamayang gabi, kasama ang aking pamilya ay paparoon kami sa kabilang baryo upang makiramay sa pagkamatay ni Tatang Erminyo. Marami siyang natulungan, napagaling na mga pasyente. O na kanyang mga pasyente na walang hinihinging kabayaran, mahirap man o mayaman, kaya't masyado kong ikinalulungkot ito, pare. Ang sabi ni Itay sa kanyang kumpare, pareho lamang tayo, pare, ng nararamdamang awa at paghihinayang para sa isang pumanaw na mabuting matandang albularyo. Kaya't pare, sige, mamayang gabi, kasama ng aking pamilya ay magkakasama tayong paparoon sa kabilang baryo para makiramay. At ang dinig ko pang balita ay uuwi raw ang mga kaanak ni Tatang Erminyo, pre, upang may saayos ang libing ng matanda. Ang sabi pa ni Mang Florido. At pagkatapos no'y nagpaalam na ito't nagpasalamat kay Tay, maging sa amin nila Inay. Ang totoo, Sir Jess, katulad ng nooy nararamdaman ni Itay para kay Tatang Erminyo,
ay nakaramdam rin ako ng awat panghihinayang kay Tatang Erminio. Hindi yun maiiwasan, higit sa lahat. Hindi ko maiwasang kilabutan nang malaman kong ang oras at araw ng kanyang pagpanaw ay siya ring oras at araw na siya'y aming nakita at nakausap sa aming mismong bundok. Anak, Karding, mamayang hapon mga alas 3 ng hapon uuwi na agad tayo sa ating bahay upang makapagpahinga. Dahil paparoon tayong mag-anak sa kabilang baryo sa lamay ni Tatang Erminio, kasama si Paring Florido at ang kanyang pamilya. Ang nuwi paalala pa sa akin ni Itay nang kaming dalaway magkasama ng umahon patungo sa aming lukaran upang ipagpatuloy na ang aming mga gawaing pagkukopra. Opo, Itay, sige po. Magalang kong sagot sa kanya. Kuwan, anak. Bakit po, Itay? Anak, alam mo, hindi ko talaga maiiwasang kilabutan sa tuwing maaalala ko ang pagpanaw ni Tatang Erminio dahil... Opo, Itay, alam ko po kung ano ang ibig niyo pong ipahiwatig. Anak, dahil po pareho lamang po ang ating nararamdaman, Itay. Anak? Itay, mahiwaga po ang pagpanaw ni Tatang Erminio. Misteryoso, dahil po ang araw at oras ng kanyang pagpanaw ay siya namang panahong nakita natin siya sa ating bundok at nakausap niyo po. Anak, Itay, misteryoso pong tao. At albularyo si Tatang Erminio, na katulad po ng anak, Karding, ng atin pong alagang isang puting kabayo. Napahinto si Itay sa kanyang ginagawang paglalakad. Nang marinig niya ang mga sinabi kong yun sa kanya, pagtakay marahan niyang ibinaling sa akin ang kanyang paningin. Kasunod noy, tama anak, Karding, may punto ka sa mga sinabi mo. Siguro nga'y kaya ipinaubayan sa atin ni Tatang Erminio ang pangangalaga sa sinasabi niyang isang engkantong puting kabayo. Dahil sa siya'y mawawala na at ngayon, base na rin sa'yo. Buo na ang paniniwala kong ang kaluluwa na lang ni Tatang Erminio ang ating nakita at nakausap ko sa ating bundok kahapon. Dahil ang totoo'y wala na si Tatang Erminio. At kaya pala bigla na lamang itong naglaho sa ating paningin dahil sa siya'y isa na lamang kaluluwa. Dagdag pang sabi sa akin ni Itay. At pagkatapos no'y nagpatuloy na nga kaming dalawa ni Itay na pumaroon na sa aming bundok. At pagkarating namin sa aming lukaray ay nakita namin kaagad ni Itay ang iniula kong kabayong puti. Humuni kaagad ito nang kami ay kanyang makita. Anak, tanggalin mo na ang tali ng ating kabayo sa pinagtalian mo sa kanya at dalhin mo siya sa ilog. Painumin mo siya roon, anak, at ibalik mo siya rito. Atin muna siyang isisilong sa likurang parte ng ating lukaran at mamayang mga alas 10 ay paliliguan natin siya. Sinunod ko pong lahat ang mga utos sa akin na yun, Itay. At pagkatapos kong gawin ang mga yon, ay muli naming magkatulong na inipon ang mga niyog na malapit sa aming lukaran. Itay, may nais lamang po sana akong itanong. Ano yun, anak, Karding? Itay, ganito po pa palagi ang ating gagawin sa ating alagang puting kabayong ito. Hindi po ba siya natin pwedeng gamitin sa pagbubuhat ng mga kahoy, lukad, o kahit na anong po pwedeng ikarga sa kanya? Nakatulad po ng ating nakikita sa mga alagang kabayo ng ating pong mga kabaryo. Ginagamit nila sa paghahanap buhay ang kanilang mga alagang kabayo. Hay, anak, Karding. Alam ko kung ano ang gusto mong mangyari. Gusto mo ring pagkakitaan o mapakinabangan ng ating alagang kabayong ito. Anak, hindi ba? Anak, pasensya ka na pero hindi pwedeng mangyari yun dahil kung ano ang sinabi sa atin ng kaluluwa ni Tatang Erminio. Ayun ang ating susundin. Alaga natin itong puting kabayong ito. Kaya't marapat lamang na siya'y ating alagaan at ituring na isang kaibigan. At kung sakaling mayroon man tayong mapapakinabangan sa kanya, ay maaaring sa ibang paraan. Ang ibig niyo po bang sabihin, Itay, ay kayo po'y naniniwala sa mga sinabi ni Tatang Erminio patungkol po sa bertud o balahibo ng ating alagang kabayong ito? Oo, anak. Walang dahilan upang hindi ko paniwalaan ang mga sinabi ni Tatang Erminio. Alam kong hindi siya nagsisinungaling. Higit sa lahat, ay hindi siya nagbibiro. Totoo ang bertud. Totoo ang bertud na galing sa kabayo. Totoo ang swerteng hatid ng kanyang puting balahibong malalaga sa kanya sa oras na siya'y ating suklayan.
matapos natin siyang paliguan, pero hindi pa ito ang tamang panahon o ang tamang pagkakataon upang ating gamitin yon. Bakit po, Itay? Dahil anak, wala pa naman tayong paggagamitan sa kanya. O ang ibig kong sabihin ay wala pa akong maisip kung saan natin yon gagamitin. Ganoon po ba, Itay? Nagpatuloy kami ni Itay sa aming mga gawain, Sir Jess, hanggang sa dumating na nga ang oras na amin ng pinaliguan, si Puti, na siya nang tawag namin sa aming alagang puting kabayo. Marahan naming sinuklay-suklay ang kanyang buhok at tunay ngang may mga paisa-isang mga buhok na aming nakikitang naiiwan sa kanyang suklay. Inipon namin yun ni Itay at marahan at buong ingat na inilalagay sa isang malinis at puting tela. Saka namin ito tinalian. Pagsapit ng mga 3:00 ng hapon ay muli naming inihanap ng madamong parte si Puti upang siya'y aming muling iwan sa aming lukaran. Dahil sa kami ay paparoon pa sa kabilang baryo upang makipaglamay sa burol ng albularyong si Tatang Erminyo. At ang patungkol sa puting telang naglalaman ng mga puting buhok ng aming alagang si Puti ay inilagay yun ni Itay sa ilalim ng kanyang mga nakatiklop na mga damit. Pagpatak ng mga 5:30, matapos naming makakain nila inay, kaming mag-anak, ay siya namang pagdating ng pamilya ni Mang Florido at magkakasama kaming lahat na pumaraon sa dalampasigan upang sumakay sa malaking bangkang dimotor na pag-aari ng aming kapitan ng baryo. Dahil sa kasama namin si kapitan at ang ilang mga tanod na makikipaglamay sa namayapang albularyo mula sa bundok sa Kubo ni Tatang Erminyo ay dinala sa baryo sa Barangay Hall ang bangkay ni Tatang Erminyo at doon siya ibinurol. Dinagsa ng maraming taong nakikiramay ang lamay ng matanda. Kani-kanyang opinyon ang mga tao, kani-kanyang mga pasasalamat sa matandang albularyo. Marahil sila ang mga kaanak ng mga pasyente noon ni Tatang Erminyo at kanyang napagaling. Ngunit si Itay, Tatang Erminyo, maraming salamat po dahil sa dinami-rami ng mga tao na iyong nakilala ay kami ng aking pamilya ang iyo pong napiling pagkatiwalaan ng sinasabi niyo pong alagang inkantong puting kabayo. Alam ko pong malaki ang magiging bahagi niya sa aming buhay, pero hindi ko po alam kung papaano ko yun uumpisahan, kung papaano ko itong uumpisahang gamitin. Ang tungkol po sa sinasabi niyong kanyang buhok, ang tungkol po sa sinasabi niyong kanyang puting buhok na maiiwan sa kanyang suklay. Ang sabi at pasasalamat ni Itay sa matandang albularyo nang kanyang sinilip ito sa loob ng kanyang kabaong matapos niyang mailagay ang kanyang limos sa lalagayan noon. Hanggang sa ilang sandali pa'y merong isang grupo ng mga kalalakihan ang biglang dumating sa lamay. Nasa 7 ang bilang ng mga ito at ang isa'y medyo matanda na. At parang ito ang kinikilalang leader o pinuno ng 6 na mga kalalakihang kasama nito. Nakita naming lumapit sa kabaong ni Tatang Erminyo ang matandang leader ng 6 na mga kalalakihang hindi ko kilala. Paring Florido, bakit naririto ang grupong pinamumunuan ni Boss Arturo Solomon? Ang mayamang sabongero at maimpluwensyang tao sa ating bayan. Bakit, pre? Ang medyo pabulong na pagkakatanong ni Itay sa kanyang katabing si Mang Florido. Sumagot naman kagad ito sa kanya at sinabi nitong, Hindi ko rin alam, pre. Pero may narinig ako noong mga usap-usapan. Mga usap-usapan ba ng mga sabongerong tulad kong taga rito sa mismong baryong ito? Nayang si Boss Arturo daw at ang kanyang mga tauhan ay nagpapabalik-balik na sa kubo ni Tatang Erminyo sa bundok. Hindi upang magpagamot kundi ano, pre? Ano ang sadya niya sa matandang albularyong noong nabubuhay pa ito? Kukuhan, pre. Ito ay dinig-dinig ko lamang pero hindi ko alam kung ito ba'y totoo o mayroong katotohanan. O ito ba'y kwento lamang na matagal na palang humihingi ng pabor kay Tatang Erminyo itong si Boss Arturo. Pabor? Anong pabor? Pabor na bigyan siya nito ng pinakamabisang birtud para sa sabong o birtud para gamitin sa kanyang mga dadaling panabong saan mang sabungan. Ano? Oo, pre. Oo, pare.
Pero sa makailang pagbalik-balik raw nito sa kubo ng matanda, ay nabigo raw ito. Naibigay sa kanya ang kanyang kahilingan na kahit pa'y inalok na niya ang matandang albularyo ng malaking kantidad na pera, kapalit ng ibibigay niyang malakas na birtud. Ganoon ba, pare? Kung ganoon talagang may prinsipyo o merong paninindigan si Tatang Erminyo, kung totoo ngang meron siyang birtud na pwede naman niyang sanang ibigay sa kanya, kapalit ng malaking halaga ng pera, ay hindi niya pa rin ito ginawa. Dahil sa tingin niya hindi ito karapat-dapat. Ang dinig ko pang sabi ni Itay kay Mang Florido. Oo pare, at alam mo, pre, maswerte, napakaswerte ng taong binigyan ni Tatang Erminyo ng kanyang birtud. Kung ano man ito, dahil panigurado akong napakabisa noon at magkakamal ng maraming salapi ang taong yon. Pero yun ay kung meron nga siyang taong binigyan noon. Paring Florido, pero teka lang pare, ang gumugulo sa isip ko ngayon ay kung bakit pa siya nag-aksayang pumarito sa burol ni Tatang Erminyo. Bakit pa siya nag-aksaya ng oras at panahon kung totoong binigo siya ni Tatang Erminyo sa kanyang kagustuhan? Hindi ba? Ang nooy nagtatakang sabi ni Itay. Yan pre ang hindi ko na masasagot. Kung ano man ang rason at nagtulak sa kanya para pumarito, ay isa lamang ang masasabi ko sa iyo. Siya lang ang nakakaalam niyan, pre. Hindi mapakali si Itay ng mga pagkakataong yon. Ramdam ko ang mga katanungang gumugulo sa kanyang isipan. Sa kung ano ang dahilan o tumulak sa mayamang sabongero para dumalo sa burol ni Tatang Erminyo. Nababalisa si Itay. Nasabi ko yon. Base na rin sa nakikita ko sa kanyang hitsura. Hindi ako mapakali, hindi ko alam kung bakit hindi maganda ang aurang nakikita ko sa pagkatao ng 6 na mga kasama ni Boss Arturo, lalo na nga sa kanilang boss na si Boss Arturo. Bakit pilit itong nagsusumiksik sa isip ko? Hindi kaya, sana nagkakamali lamang ako ng iniisip ko ngayon. Ang sabi ni Itay sa kanyang sarili habang nakasentro ang kanyang paningin sa nooy, nakatayo't nakatalikod sa amin, at nakadungaw sa kabaong ni Tatang Erminyong si Boss Arturo Solomon. At doon nagwika ito sa kanyang sarili patungkol sa bangkay ni Tatang Erminyong. Kung hindi ka lamang sana nagmatigas, kung hindi mo lang sana ako binigo, tanda, kung ipinagkaloob mo lang sana sa akin ang hinihingi ko sa iyong pinakamalakas na birtud, para ikarga sa aking mga dadaling panabong, ay hindi ka pa sana mabubura sa mundo. Kasalanan mong lahat ng ito, Tandang Erminyo. At kung sakaling marami pang mga albularyong tulad mo ang makikilala ko, tatanggi sa gusto ko, ay hindi ako mangingimingkitlan sila ng buhay at palalabasin kong inatake. At mabuti na ang ganto, hindi ko man nakuha sa iyo ang birtud mo. Hindi ko man sa iyo nakuha ang birtud mo, pues wala ka ring ibang pagmamanahan noon. Paalam, Tandang Erminyong albularyo. Pare, nakita mo yun? Oo, paring Bilandro. Tumalikod na sila at naglakad na palayo rito kasama si Boss Arturo. Sagot ni Mang Florido kay Itay. Habang nakikita kong papalayo na sila sa lamay ni Tatang Erminyo, ay palakas naman ang kutob kong may kinalaman si Boss Arturo sa pagkamatay ni Tatang Erminyo. Pero, papaano ko yun mapatutunayan? Wala akong ebidensya. Hindi papanigan ng sino man ang kutob kong ito, Tatang Erminyo. Kung sakaling totoo man itong nasa isip ko, kung totoo ngang malaki ang bahagi ni Boss Arturo, kung bakit ka naririyan sa kabaong na yan, wes, huwag kang mag-alala. Sisikapin kong maibigay sa iyo ang katarungan o hustisya sa dahan-dahang paraan. Sabi ni Itay sa kanyang sarili. Pagkatapos ng 5 araw, mula nang mamatay at maiburol si Tatang Erminyo, ay dinala na nga ito sa kanyang huling hantungan sa sementeryo. At habang tinatabunan na ng lupa ang kanyang kabaong, ay merong puting kalapating nakita si Itay na nakapatong sa malaking sanga ng punong nasa gilid ng sementeryo.
isang puting kalapating nakapatong sa sanga habang inililibing si Tatang Erminio. Anong ibig sabihin nito? Simbolo ba ito ng humihingi ng hustisya? Ang sabi ni Itay sa kanyang sarili, kung saan ay hindi na nga niya namalayan pang may mga luha na palang inilalabas ang kanyang mga mata. Pangako, Tatang Erminio, ilalantad ko sila. Pangako. 2 linggo ang mabilis na lumipas mula nang mailibing si Tatang Erminio. At ang pananatili ng aming pangangalaga sa aming alagang kabayong si Puti ay isang problema. Ang kinahaharap noon ng kapatid ni Mang Florido na si Mang Benigno, na isa ring sabungerong katulad niya. Kuya, baka naman meron kang naitatabing pera riyan. Hihiramin ko muna at idadagdag ko sa perang inutang namin kay Tatang Luciano. Ang laki na kuya ng interes. Nagkautang kami sa kanya noong magkasakit si Junior. Ang paliwanag ni Mang Benigno kay Mang Florido. Naiintindihan kita, Utol. Pero katulad mo, wala rin kaming pera ngayon. Pero huwag kang mag-alala. Susubukan kong kausapin si Paring Milandro. Ilalapit ko sa kanya ang problema mo, Utol. Baka mayroon siyang naitatabing pera. Sige kuya, salamat. At nang naglalakad na patungo sa aming tahanan ng mismong araw at oras na yon, itong si Mang Florido ay biglang, Teka lamang, totoo ba itong nakikita kong makakasalubong ko sa daan? Si Luciano ito Ang nagpapautang sa aming baryo ng pera at napakalaki ng interes. Tama, siya nga itong makakasalubong ko't nakangisi sa akin. At may hawak at hinihimas na isang gold na panabong. At kung hindi ako magkakamali, ayan ay yung 4 times winner na niyang panabong. Ito, malapit na kaming magkaharap. Ikaw pala yan, Florido. Magandang araw sa iyo, Florido. Saan ka ba pupunta at parang ikaw ay nagmamadali? Kuwan, Luciano. Papunta akong yan kina Paring Milandro. May importante akong pakay sa kanya. Ganoon ba? Ano yan, Florido? Maaari ko bang malaman? Manghihiram ako sa kanya ng perang ipandadagdag upang ipambayad sa utang sa iyo ng aking kapatid na si Benigno. Ganoon ba? Nabanggit na rin pala yun sa iyo ng iyong kapatid. Alam mo, Florido, binigyan ko ng pabor si Benigno upang masolusyonan ang kanyang napakalaking utang sa akin. Pabor? Anong ibig mong sabihin pabor, Luciano? Oo, Florido. Ang pabor na sinabi ko sa kanya at hindi niya pala nabanggit sa iyo ay ang ihanap niya ng isang fighter na panabong na siyang makakabangga nitong aking gold ngayong darating na sabong sa ating baryo. At sa oras na matalo ng kanyang makukuhang panabong ang aking gold na ito ay kalilimutan ko na ang napakalaking utang niya sa akin. At igagawa ko pa yun ng kasulatan. Pipirmahan ko at pipirmahan rin niya. Pero sa oras na matalo ang kanyang dadaling panabog na makakabangga nitong aking gold, ay alam mo na ang mangyayari. Anong ibig mong sabihin? Ang utang niya sa aking 30 mil ay magiging 60,000. Madudoble yun. Pag-isipan niyong mabuting magkapatid ang magandang pabor ko. Sige na, Florido. Diyan ka na. Talagang tuso. Tuso ka. Magulang, Luciano. Pero sige lang, may araw ka din. Makakahanap ka rin ng katapat at magpapahiya sa iyo. At diyan sa panabong mo, magpapatuloy na nga akong patungo. Kina Paring Milandro at babanggitin ko sa kanya ang problema ni Otol Benigno at ang tungkol sa sinasabing pabor ni Luciano. Baka sakaling may maitulong si Paring Milandro sa aming problemang ito. At nang makarating na si Mang Florido sa aming tahanan at makausap niya at mabanggit niya kay Itay ang problema ni Mang Benigno, maging ang kanyang sinasabing pabor, ay do'y nagulat itong si Mang Florido sa naging pagtugon sa kanya ni Itay. Dahil Sir Jess, ganoon ba, Paring Florido? Sige. Anong sige, Paring Milandro? Anong ibig mong sabihin? Maghanap kayo ng kapatid mong si Benigno ng manok panabong na sa tingin nyo'y pwedeng ibangga sa gold ni Luciano. Patarian nyo. At ano, pare? At ako, pare. Ako ang magbibitaw sa loob ng sabungan. Kasama si Luciano.
Ikaw pre, seryoso ka ba sa mga sinasabi mo?